Hello, good morning! Good morning, Philippines! So, meron tayong pag-usapan ngayon, guys, tungkol po sa aking driver's license. No? So, alam nyo naman po, guys, na meron po akong unsettled violation sa aking driver's license. No? So, September 12, nakatanggap po ako, guys, ng email mula sa LTO na maaari ko na daw bayaran ang aking violation. So, kinabukasan, September 13, pumunta ako, guys, sa LTO Region 7 upang isitol ko, pangbayaran ko ng aking violation. So, nakabayad ako, guys, ng 3,010 pesos. Kasi second offense na yun eh. Ang laki guys. Malaki na rin yun. No? Bigat kapag mayroon kang violation. No? So, yung first offense ko, guys, nakabayad ako ng 1,500. So, pag second offense na, 3,000 na. So, nabayaran na, tapos na yes, nabayaran ko na yung 3,010 pesos ko. No? So, ang sabi ko, ma'am, maaari na ba akong mag-renew sa aking driver's license? So, ang sagot nila, tingnan natin, sir, sa yung portal kung maaari na ba. Ang nakalagay doon sa aking portal, guys, sa aking account sa LTO, wala nang alarm. Pero, meron 1 month suspension. So, nabigla ako, guys. Kasi excited na akong makabalik sa pag-drive eh. So, ilang araw nang nakastandby ang aking motor, sasakyan, na hindi ko, guys, nakapag-drive. So, nabigla ako, guys. Imbis na matuwa ako, kasi nakabayad na ako, parang nalungkot ako, guys. Lungkot ako. Kasi ang hirap pala. 1 month suspension sa aking driver's license. So, wala tayong magagawa, guys, kundi tanggapin natin na tayo nagkamali. Kailangan tanggapin natin ang mga consequences, no? Kung ano ang kanilang ibigay sa iyo. Kasi kasalanan ko eh. Kasalanan ko na hindi ko nabayaran kaagad. No? Last 2019, guys, no? Yun po ang violation ko, 2019. Lumabas kami sa bahay, kasama yung kapatid ko, ako ang nag-drive sa aking motor. No? Pagdating namin sa highway, mga 500 meters siguro, guys. No? Mayroong checkpoint, mga pulis. Para ko nila, bakit? Sus, ang aking kapatid, guys, no? Hindi pala nakasuot ng helmet. Nakalimutan niya magsuot ng helmet. So, grabe, no? Problema. So, mayroong nakapagsabi sa akin, sir, Brad, baka mayroon pang option dyan. No? So, alam nyo, paglabas mo sa LTO, maraming mga tao dyan na sasalubong sa iyo. No, kung waring tutulong sa inyo, guys. Pero ayaw ko niyan, guys. No? Hindi ako nag-i-entertain sa mga ganyan. No? Kasi para sa akin, guys, gusto ko ng diretso. Eksakto. Tayo may nagkasala, tanggapin natin. Kailangan mag-ingat tayo, guys. No? Sana hindi na tayo magkaroon ng violation. Kasi ang hirap pala, guys. Ang taas ng proseso, guys. Grabe, ang hirap, no? Meron nga doon, guys, nagkaroon sila ng seminar, mabuti nga, no? So, gusto ko sanang mag-seminar, guys, no? Para dagdag kaalaman tungkol po sa paano natin ibig sabihin yan. So, sa ngayon, standby muna ako, guys, dito ngayon sa bahay, no? Tingin-tingin lang, no? Kasi hindi tayo makadrive, no? Ayoko naman, guys, na dumagdag sa problema, no? Yung iba dyan, kahit walang lisensya, kahit suspendido ang kanilang lisensya, nagda-drive pa rin. Pero para sa akin, guys, ayokong madagdagan ang problema ko, no? Hintayin ko ang 1 month suspension bago ko mag-drive, no? Mula September 13 to October 13, guys, ang aking suspension, no? So, lapit na. So, sa mga riders dyan, sa mga driver dyan, mag-ingat-ingat kayo, guys. Sundin natin ang batas.
Kung wala, baka kasi guys, hindi natin alam eh. Hindi natin alam yung mga LTO officers dyan. Baka madakpan tayo, baka masita tayo. Yeah. Okay, yun lang pa guys, no? So sa mga riders dyan, sundin natin ang batas, no? Batas trapiko. Sundin natin guys para iwas tayo problema, iwas gastos, no? Laki ng gastos guys. Gumastos na po ako guys ng 5,000, 5,000. No, wala, hindi pa ako nakapag-renew sa aking driver's license. Medyo mabigat sa aking bulsa guys. So kailangan tanggapin kasi nagkamali tayo. So sa mga riders dyan, payo ko lang sa inyo, sundin natin ang batas trapiko para iwas gastos, iwas hassle. Okay? Maraming salamat po guys. Thank you for watching guys. Bye bye.